Okay, I'm back. So, yung sitwasyon sa Pilipinas is naging very complicated na. Pero sandali, napaisip ako. Bawat isa sa atin is uniquely created. And we were given unique personalities according to our dynamics. Saan tayo nanggaling, anong pamilya, paano tayo pinalaki, ano exposure natin. Lahat, pati yung pananaw mo o pagtingin mo, kunyari, ano sa'yo ang pera, ano sa'yo ang totoong pananampalataya, ano ang tingin mo sa life after death. Lahat ng katotohanan na malalim ay mahalagang bigyan ng pansin. Bakit? Kasi ang isang nagbibigay ng kahalagahan sa isang tao o sa mga tao is their spiritual component. Ang tao ay merong aspeto na hindi mawawala, mamamatay o masisira. And that is His Spirit. Ang spirito natin ay doon nakatira ang ating konsyensya. Kaya nga yung mga taong parang walang konsyensya is hindi ibig sabihin walang konsyensya, kundi pinatatahimik nila yung konsyensya nila dahil mas malakas yung kanilang tinatawag na soul. Ang banal na tao, mas malakas sa kanya ang spirit niya. Kasi yung soul, nag-exist lang yon nung nandun ka na sa fetus nung fetus ka. Samantalang yung spirit mo, hindi ka pa nasa tiyan ng nanay mo, that already existed with Father God. Maniwala ka o hindi, malalaman mo lahat ng sinasabi ko after your death. Kaya nga yung talagang nakakaalam nito, ngayon pa lang, meron na silang peace. Meron na silang deep joy. Kasi noon tinatanong ko sarili ko bakit may mga taong napakabanal at yung tipong walang pagkalito? Yung kahit tapatan mo ng malaking pera o sexing babae, nangingiti lang parang mas mabigat ang meron ako. 'Di ba? Pagka ang Hermes mo o Louis Vuitton mo o kung ano-anong designer what they call this item you have, pag yan ay talagang totoo, iba ang confidence mo, Inday. 'Di ba? Ako nga yung mga talagang totoong brand ko. Kasi tandaan mo, nakatira ako dito malapit. Nasa ano kami, nasa North Shore. So yung North Van at saka West Van, magkadikit. Yung tipong one bus ride lang, napakaikli. Siguro 10 minutes andun ako Yun parang Beverly Hills. So, yung mga donya nila, pag namatay, hindi naman lahat kinukuha ng kanilang mga anak or napupunta sa kung saan nila gustong foundation or whatever. Yung mga naglilinis ng bahay nila pag namatay sila is hinahagi sa mga tree shop dito sa North Van. So, dito ako nakatira. So, 'di ba? So, nagkakaroon ako ng mga bag sa halagang $20, pero ang totoong halaga ay kalahating milyon sa pera natin. Ganon. Kasi talaga ng mga tunay, yung tipong pag binenta ko yon sa eBay, pwede akong bumili ng bahay sa Pilipinas. Pero sandali, hindi ko nga yan priority pa. Dahil dito sa Canada, ang taxes ay pumapalo ng 60% pag masyadong malaki ang tubo mo. Kasi yung painting ko gusto ko ibenta Kaso nung malaman ko, magkano? Kalahati? Sa tax ako mahigit? Ayaw mo na munang tumanda siya dyan. Wala pa akong panahon dyan kasi ang talagang priority ko is sundin
ang utos ni Lord. Bakit ka ba nasa Canada, Joyce? Di ba? Dahil merong mission sa iyo ang Diyos. Dahil kung hindi ako, for a reason, hindi ako nandito. Wala ako dito. Hindi nga ako mag-aasawa dahil wala nga ako intention in the beginning eh. Kaso yung dynamics ko, nilaro ng heaven and hell. Para nandito ako. Dahil ang tanda ko is, at the age of 22, gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang mawala. Gusto ko nang mag-suicide. Ito pa lang si Lord. Pag nagdasal ka pala ng super seryoso. Hindi ko alam to noon. I was only 22. Talagang nadating. Dumarating at talagang kakausapin ka kung talagang seryoso ka sa kanya. Nung sinabi ko, ayoko na. Ayoko na lahat. Ginawa ko lahat. Ayoko na. Ibig sabihin, nagsikap ako. Ginawa ko lahat. Talagang, wow, sobrang bait ko. Tinodo ko na lahat. Pero ito palang mundon to, walang hiya. Ungrateful. Matapos mong gawin lahat, gagamitin ka lang. Ayoko na dito. Kunin mo na ako. Nag-propose. Sabi nga na, tawad. Huwag ka muna. Hindi ito exact word pinaparaphrase ko lang. Ginagawa ko lang siya ng script. Pero ito yung ang pinaka-meaning is, inawat ako ni God. Kung pupunta ng heaven, dahil talagang binibigay mo sarili mo sa akin, pupunta ka ng heaven. Pero sandali, di ko alam eh. Yung pala, kailangan ko palang danasin yun para talaga nakatodo ako sa kanya. Meron pala siyang mission. Nakikita mo yung Mission Impossible? Yung lahat ng miyembro doon, wala ng gana or wala ng attraction sa riches, sa parang number 1 na sa kanila, yung grupo nila, yung mission nila. So, ganoon ang ginawa sa akin ni God. Yung tipong, Joyce, hindi ka nasa Canada para magpayaman, mag-enjoy, mag-travel, nandoon ka. Bibigay ko lahat sa iyo yun. Pwedeng here or after this life, mas maganda nga sa heaven eh. Akala nyo ba doon walang mas matindi doon. Hindi ko pa nadidetalye. Pero, ni-research ko lahat yan. Alam mo, pag nakadanas ka ng muntik kang mamatay, napakahalaga sa'yo ng truth ng death. Kasi gusto mo, meron ka idea kung ano meron doon. So God wants me to do my mission. And my mission is to reveal to you that God is real. And that you're important. Diba, ang daming babae, akala nila pag wala silang boyfriend, wala silang halaga. O pag iniwan sila, wala silang halaga. O pag hindi sila kagandahan, wala silang halaga. Maling-mali kayo. Ang value ng isang tao is hindi mo pwedeng sukatin dahil sa espiritong meron siya. Kaya, tindi niya, ano? Kasi ang binibigyan natin ng halaga, kumbaga sa tahong, o kumbaga sa oyster, ay yung shell. Si God, ang binibigay niya ng halaga, is yung pearl sa loob. And the spirit is like a pearl. It's precious, it's priceless, depending on many things. Pero kahit wala ka pang ginagawa para sa kanya, just your spirit is enough reason for Christ to go down on this planet and give His life for you. Ayaw pumasok sa utak natin yan eh. Kahit sa akin noon, hindi ko yung maintindihan, salvation. Yan palang salvation na yan. Nakakala mo pagkadali-dali, pag pinapaliwanag mo napakaikli. Hindi mo pala yan maintindihan. Dahil para siyang calculus pag wala kang Holy Spirit sa katawan. Or pag hindi pa totoo repentance mo, ay nako. Nakita ko nga ang daming madre. Pumasok ako sa kumbento, 4 lang yung nakita ko doon totoong born again. Ang born again ay hindi religion. Ang born again ay a spiritual status or condition. A born again is a spirit that possess the Holy Spirit. Kaya tinatawag kang child of God.
Napaka-precious mo. Mas mahal ka pa sa buong kaharian ng Europe. Sobrang mahal mo. At pag nahuli mo, kung ano talaga yung halaga mo, dahil pag nagdadasal ka, mararamdaman mo ang Diyos, sasagutin ka ng Diyos, kakausapin yung spirito mo. Kung ba't hindi kinakausap ang maraming tao, is because their spirit is asleep, inactive, or dead. Hanggat nasa iyo ang tinatawag na fallen nature, hanggang nasa iyo yung original sin, hanggat hindi ka nababago through the conversion of the Holy Spirit, meron kang inggit, meron kang lust, yung tipong parang kating-kati kang bilhin. Dati meron ako niyan eh. Parang nangangati yung kamay ko pag may pera ako, hindi ba pwedeng hindi ako bibili. Wala na ako niyan. I still enjoy shopping pero meron na akong freedom. Parang tipong, gagawin ko yan kung meron akong time. Pero yung sabihin mo ganda rapa, done and over with. Ang sarap ng freedom na galing kay God. Bakit napakagulo ng buong paligid natin? Katulad na lang ng habang nanonood ka nga ng Senado, nakikita mo mayroong mga nagpapapogi. Hindi nila alam, obvious sila. Mayroong mga nagpapa-impress, katulad na sasabihin, sino mas mataas? Ang mga tao o ang law. Parang iklat no? Kinakailangan pa bang ipaliwanag kung sino mas mataas? Yung law ginawa ng tao for the benefit of the tao. So, hindi mo dapat kinukumpara yan. Dahil ang halaga ng truth ay not the truth. Ang kahalagahan ng law is para pagsilbihan ang katauhan. So, pag pinagkumpara mo yan, mali ka na kagad. Diba? Para saan ang damit? Para bigyan ka ng protection, para bigyan ka ng what you call this? Yun, protection. Yan, maginaw, lalo na dito. Ikamamatay mo dito pag wala ka talagang coat or jacket during winter. Pwede ka magkaroon ng pneumonia, 2 weeks lang, patay ka na. So, balik tayo. Bakit gano'n ng Kongreso? Bakit gano'n ng Senado? Bigyan niyo ako ng pangalan. Sino doon ang sa palagay niyo born again? Yung merong spirit ni Christ. Yung ang puso ay purong-puro para sa Diyos. Ha? Meron, makikita tayo, merong good heart. Pero yung born again. Kasi pag sinabi mong born again, ang mahal na lang yan. Ang talagang pinaka-importante dyan, Diyos eh. Na parang si Kristo ay naka-disguise, parang Christ is there through, kunyari sabihin mo, kunyari nababaitan ka kay Cayetano, Dayang Cayetano. Christ is there through him. Kaya nga kinakailangan makita yung salita mo is may paggalang. Ang tawag dito, yung wala kang biases. Yung tipong para sa'yo lahat ng tao mahalaga. Pero hindi ka utu-uto, hindi ka rin tanga. meron kang wisdom. So, pasensya na kayo kasi ito estilo ko. At saka, hindi ako nakikipag-compete kahit kanino. Hindi nga ako nag-a-aspire magkapera na dito. Noong una, meron pa ako intention dahil meron akong gusto tulungan. Pero nung nakita kong sandali, madidistract ako dyan pag pumasok ko yung pera Mas maganda yung gagawin ko lang to help. Kasi pag ginawa mo to, parang talaga magsilbi, makakabuo ka ng tinatawag na tamang approach. Yung tipong ang market ko is para sa mga taong gustong magkaroon ng halaga yung buhay nila at magkaroon sila ng assurance sa kanilang eternity. Tandaan mo, ang nagbibigay ng halaga sa buhay na to is the promise that you will not die after this life. That you have eternal love from God. That you have security from God. That you are a part of God's kingdom and family. Pag mayroon ka niyan, kahit pa mawalan ka ng magulang, mabankrupt ka, siraan ka, iwan ka ng esposo mo, hindi ka magpapakamatay. Dahil ang buhay na to, hindi ito lang ang dahilan
Ba't ka buhay? You're here for a reason. You're here to be tested. You're here to be watched. You're here to be rewarded. Basahin mo Bible kung masaya ka ng buhay mo. Lalo na kung retired ka na, huwag kang magtapon ng panahon dahil hindi ka nandito forever. Diba? So, pabalik-balik ako doon. Binibigyan ko ng halaga yung pinupunto ko ngayon na nandito ako, first and foremost, for spiritual reason. Para sabihin sa iyo na ang Diyos ay nagka-count sa iyo. Ibig sabihin, meron kang mission, ba't ka nandito sa buhay na to? Hindi para lang happy. Hindi para lang maging sikat. Hindi para lang what you call this, magpa-impress. Kaya kita yung mga nepo babies, di ba? Napaka-fragile ng success pagdating sa popularity. Laos na sila. Kahit nga napapansin ko yung mga celebrity ngayon, pansin mo, parang hindi uso ngayon ng sosyal. Ang uso ngayon is yung merong alam. Yung tipong may mission. Yung may value. Yung kanilang sinasabi. Hindi to panahon para magpakomedyante ka dyan or maglabas ka ng Hermes mong tunay or hindi yan. Ang gustong malaman ng tao is, ikaw, alam mo halaga mo? Ano ang pwede mong maitulong, maibigay, maikontribute para yung buhay ng iba ay mas magaang, mas masaya, mas komportable, at mabubuo sila bilang anak ng Diyos. Yun ang dignity ng bawat isang tao na meron silang potensyal maging anak ng Diyos. At kung kung sila anak na ng Diyos, with their, what they call this, awareness, or they should know, kasi ang salvation is voluntaryo mong ibinibigay ang buhay mo sa Diyos. Sinasabi mong, Lord, gusto ko ng buhay na galing sa'yo. At ang buhay na yon ay spiritual. Kaya nga mabubuo ka eh. Dahil ang talagang pinaka-importanting ingredient mo ay yung spiritual component mo na may konsyensya at may intuition. At malalaman mo na talagang solid ang pagiging anak mo, ang pagiging child of God mo is talagang genuine and authentic when worship is part of your life. At yung worship na yon is gratitude to God, surrender to God, making God number one, knowing that He talks to your conscience and your intuition is very, very alive. Intuition is yung wala ngang exact what they call this, meaning na, kasi ang intuition na alam natin is yung ordinary intuition na yung kutob, yung tipong, ewan ko, ba't ako kinukutuban? Nangangaliwa kaya asawa ko? Diba? Ginagamit ng mga babae yung word na kutob. O pagka yung anak mo ay nagsisimula na maging drug addict, nakakaramdam ka ng, gumagamit kaya ito? Bakit nag-iiba na siya? Lagi siyang takas ng takas. Lagi siyang parang masikreto. Kinukutubang ka, di ba? Kasi yung kutob is a hidden knowledge. Di ba? Ang galing ng tao eh. Kaya nga ang Diyos, ginawa niya tayong napakaganda, napakalalim ng halaga. Yung ating component ay napaka-mysterious. So don't give up on life. Okay? Because all you need to do is ask God, ano ang purpose mo? Ano ang reason mo? Dahil meron siya. God bless you guys.